So tayo po ay magsimula na, no? Ito po ang topic natin. Tinukso ng dyablo si Jesus. Chapter 4 po. Ayan mga kapatid. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang, or sa wilderness nga po, no, sa English, upang tuksohin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. So matapos nga po na mabautismuhan ng ating Panginoong Hesus na natapik nga po sa previous chapter, dyan sa Matthew chapter 3, yung binautismuhan siya ni John the Baptist, dinala po mismo ng Espiritu Santo ng Holy Spirit ang ating Panginoong Hesus sa wilderness. Siya ay mula po sa 40 days and 40 nights na fasting mga kapatid. Kaya po gutom na siya. So, mga kapatid, ano po ba yung simbolismo ng 40? Number 40. Makikita po natin yan sa nung panahon ni Noah, no, sa Great Flood. Sa Genesis chapter 7 verse 4. Sabi po doon, no, sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Aking pupuksain ang lahat ng may buhay na aking nilikha. So, dito po, 40 din po mga kapatid, 40 days and 40 nights pong pinur out ng Panginoon na nagpaulan siya. Diba? Sa ibabaw ng lupa, nagkaroon nga po ng great flood. So, 40 din po ito mga kapatid. At dito po sa pangalawa, kay Moses, nung siya ay pumunta po, umakyat sa Mount Sinai mga kapatid. Sa ano po yan, no? 2 beses po yan. Una po sa Exodus 24 verse 18, yung una po ibinigay sa kanya yung nasa tapyas nga po ng bato, yung 10 commandments at yung old law, mga kapatid. At yung pangalawa, di ba, nabasag po yun ni Moses. Pangalawa, umakyat siya ulit doon, di ba, sa 2 tapyas ng bato, inano po ulit. Yung inaano po doon na sulat po ulit doon, 'di ba mga kapatid, or naukit, 'di ba, ibinigay ulit sa kanya para po itawag dito, ipahayag, 'di ba? Yung lahat ng mga inuutos sa kanya ng Panginoon doon, 'di ba? Pati nga po yung sa tabernacle, no, napahayag po doon para kanyang gawin. Sana nasa Deuteronomy 9:9 din po 'yan. So ibig sabihin, si Moses din po, nag-fasting din po siya di ko po alam kung 2 or 3 eh. Pero 2 beses po siyang nag-fasting ng 40 days and 40 nights din po, katulad ng Panginoong Hesus. And kay Prophet Elijah, mga kapatid, yung journey niya po sa 1 Kings chapter 19 verse 8, na yung pagkain na binigay po sa kanya ng Panginoon, na naging sapat na nagpalakas sa kanya ng 40 days. So ibig sabihin, 40 days siya naka-fasting dahil yung last na kain niya, sumapat sa kanya, hindi siya nagutom. So 40 days din po mga kapatid, dito din po sa nagpadala po ng spies sa land of Canaan sa Numbers, chapter 13:25 mga kapatid, na tinignan nila, yung mga spies tinignan yung lupa ng Canaan mga kapatid, yung Kanaan, kung ano yung meron doon. At napatunayan na tunay yung sabi ng Panginoon, it flows with milk and honey. Di ba yan po yung pangako ng Panginoon na yung lupa flows with milk and honey? Napatunayan po nila, siksik-liglig, yung nandun sa lupa na yun. 40 din po. Diba? Meron din po doon 40 din po yung kanilang ano doon. Pagka parang sinurvey nila yung lupa. Tama ba? Survey ba yung tawag doon? Tiningnan nila kung anong meron doon sa lupa. 40 din yun. And then sa resurrection, ito mga kapatid, the resurrection ng Panginoong Hesus sa Acts chapter 1 verse 3. Nagpakita, diba? Nag-resurrect ang Panginoon. Nagpakita siya sa mga apostol at sa ibang mga tao. Naging eyewitness sila, no? Na-witness nila yung resurrected body ng Panginoon. Tapos, 40 days po yun bago siya mag-ascend sa langit. 40 din po mga kapatid. So, dito po natin mapapatunayan na ang number 40 mga kapatid, it shows na nagkakaroon po tayo ng patience and endurance at preparation for something bigger to accomplish or to come. Ibig sabihin, preparation yun. Yung pagpa-fasting o yung gagawin, di ba? Yun ay preparation for something bigger to come, to accomplish. Dito nga po ang Panginoon, dahil siya ay nag-fasting, siya ay, di ba, siya ay mag-i-start ng ministry, pero siya muna ay nag-fasting, at dito na papasok yung tutuksuhin na siya ng dyablo, ni Satan. Mismong Holy Spirit po ang nagdala sa kanya, sa ilang, para matuksuhin ng dyablo.
So, alam niyo po mga kapatid, dito po natin mapapatunayan na ang enemy po, ang Diablo, ang weapon po talaga niya ay ang desperation at weakness ng tao. Kung nasan ka mahina, kung nasan ka vulnerable, nandyan po siya para mag-offer sa'yo, mag-tempt sa'yo. Tulad nga po dito, ang Panginoong Hesus alam na alam ng Diablo na siya'y gutom kasi siya'y nagpasting eh. Pinapakita at pinapatunayan lang na mas malakas ang tukso, ang temptation after fasting. Fasting, mga kapatid. Natutukso tayo during, pero mas malakas ang tukso after fasting kasi nga po gutom na gutom yung katawan. So dyan po, alam na alam niya ni Satan na tayo yung nag-fasting. Hindi na po yan bago sa kanila. Aantayin ngayon nila na matapos tayo, dun siya mag-o-offer, dun kasi mas malakas. So dapat, dun tayo mas maging mapagmatsyag na hindi po tayo kumagat sa pain ni Satan sa kanyang patibong, 'di ba? Na bumigay tayo dun sa kanyang temptation. At tularan po natin ang Panginoong Hesus dito. I-discuss po natin din yung mga succeeding verse. Sabi po dito, no? Verse 3, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit, siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, una pong sinubok ng Diablo. Unang susubukin ng Diablo ang identity mo. So dito nga po, ang unang bungad niya sa Panginoong Hesus, kung ikaw ang anak ng Diyos. So ganyan din po sa atin mga kapatid. I-challenge niya tayo, susubukin niya yung identity natin mga kapatid. Diba? Minsan nagsasabi siya, diba anak ka ng Diyos? Diba may faith ka kay Lord? E di gawin mo nga to kung may faith ka kay Lord. Diba ganyan siya mag-ano sa atin? So, magbubulong yan, sabihin niya, bakit ito? Kaya niya to, di ka gawin mo nga din yung ginagawa niya. So doon mag-i-introduce na siya ng ano, diba mag-i-introduce na siya ng doubt sa'yo. Dito na po mag-i-start yun. At mag-i-introduce din siya, hindi lang doubt. Magkakaroon ka ngayon ng jealousy dun sa kapwa mo kasi nga po, pagka hindi mo alam ang identity mo sa Panginoong Hesus, bilang children of God, tayo ay anak po ng Diyos. Tayo ay heirs. Tayo ay new creation. Given ng blessings dito. Pero dahil nag-introduce nga po ang kaaway ng doubt sa'yo, idadoubt mo ngayon yung identity mo. Diba? Kung hindi ka, wala kang relationship, intimate relationship sa Panginoon, at hindi mo alam ang identity mo sa Kanya, maniniwala ka ngayon sa lies at deception ni Satan sa'yo. So yan po no, una, atakihin yung identity. Mag-i-introduce ng doubt, hindi lang po doubt, di ba? Magbibigay po siya dyan ng discouragement, magbibigay po siya dyan ng diversion, magbibigay po siya dyan ng yung mapapaniwala ka ngayon na ikay failure. Yan ang kadalasan na tinatatak niya sa isip ng tao. Na wala ka na, failure ka na, hanggang dyan ka na lang. At dyan mag-introduce siya ng delay sa takbo ng salakad mo sa Panginoon. Mai-stagnant ka ngayon. So, mga kapatid, dito pa lang, sa una pa lang po, no, ang temptation po ni Satan sa ating Panginoon ay about po sa provision. Which is, dito nga po ay pagkain. Kasi alam niya na vulnerable ang Panginoon kasi galing siya sa pag-aayuno, siya ay gutom. So, ang unang inoffer niya, ang temptation niya ay provision, which is pagkain. Pero, kailangan po nating mag-respond like Jesus. Ano pong sabi niya? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung alam mo, kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nalalaman mo dapat na hindi lang sa tinapay o pisikal na pagkain, tayo dapat kumakain. Hindi lang dapat yung ating laman o katawan ng ating pinapakain, kundi ang ating mga espiritu ng salita ng Diyos. Yan dapat ang mas malakas sa atin, yung ating spiritual mga kapatid. Hindi yung ating mga laman. Kasi pag mas malakas ang ating laman, dyan po tayo mas bumibigay sa temptasyon at nagkakasala. Mga kapatid,
So, dito po pagpatuloy natin, no, verse 5, pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masakta ng iyong paa sa isang bato. So dito po, no, sa mga succeeding verse na ating nabasa, yung second temptation po ni Satan sa ating Panginoon ay tungkol sa security. Protection, mga kapatid. So, pansinin nyo mga kapatid, Satan didn't mention the next verse. Nag-cherry pick lang siya. Ito po sa Psalm 91 verse 12. Itong na-quote po dito. Yung nabanggit natin. Pero yung Psalm chapter 91 verse 13, hindi niya po binanggit kasi it talks about him. Ito po, basahin ko sa inyo ha, yung hindi niya sinama. Diba, nag-cherry pick lang siya dun sa verse na pabor sa kanya. Kaya alam na alam po natin kung saan nanggagaling yung ugaling nag-cherry pick, yung ginagawa ng mga tao, ng mga maling katuruan sa mundo. Nagbibigay lang ng isang bersikulo, chine-cherry pick lang, ayon pabor sa kanilang itinuturo, sa kanilang doktrina, yung pinapalabas nila. Diba, hindi nila tinuturo ng buo yung salita. Katulad po ni Satan dito. Kasi yung next verse po dito, sa Psalm 91 verse 12, yung 13 po dito, basahin natin. Tatapakan mo ang mga leon at ang mga makamandag na ahas. Sino po yung ahas? Si Satan. So, ibig sabihin, hindi niya sinama yun kasi alam niya laban yun sa kanya. Mga kapatid, di ba? So, alam na alam po natin kung kanino ugali yung nag-cherry pick ng verse kay Satan. Kaya po tayo, hinahatid natin ng buong salita para buong malaman ng tao ang kalooban ng Diyos para tama po nilang masunod. So dito po mga kapatid, no? Sabi nga po ng Panginoon verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong susubukin ng Diyos. Do not test the Lord your God. Wala po tayong karapatan. Even him, he's just a creation. A defeated creation. He can never be God. Yan ang gustong-gusto niya, di ba? Maging Diyos. But he will never be. Kasi he is just a creation. Talo na siya noon pa man. Kaya sino siya para sundin natin? Kaya kailangan tularan natin ng Panginoon na ang respond ay laging word, salita. Dito pa lamang, malalaman niyo po na kailangan po, nakaroot tayo sa salita alam na alam ni Satan ang scripture. Kita nyo po, nagkukot nga siya ng cherry picking verse So kung hindi tayo nagbabasa, kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita, paano po natin ito masusunod? Malilin lang po tayo ng diablo pag nagbigay siya ng mga ng ganyan, ng cherry picking verse, malilin lang tayo ngayon. Na kunwari na paniwalaan mo yung isang verse na to, pero hindi binasa yung susunod na verse na nandun pala yung authority na binigay sa atin ng Panginoong Hesus to trample snakes and scorpions. Kayang-kaya po natin, may otoridad na binigay sa atin ng Panginoong Hesus sa kanyang pangalan na palayasin sila. Natapakan siya, yung ahas si Satan at ang kanyang evil forces. Diba? So kung dun yun lang hinatid sa'yo, hindi piniliwanag yung mga susunod na verse, papanghinaan ka ngayon ng loob. Pero kung ikaw nagbabasa ka, buo mong binasa, alam na alam mo, hindi ka maniniwala sa deception at lies ni Satan. Hindi ka panghihinaan ng loob. Alam mo, yung identity mo sa Panginoong Hesus, alam mo na binigyan ka ng otoridad na palayasin sila. Kasi ang evil forces, defeated na yan, na-disarmahan na yan. Sa Colossians nga po, di ba? The Lord Jesus Christ disarmed all authorities. Tinanggalan niya lahat, pinahiya niya. They are put open to shame. Defeated na sila. We are in victorious, we are in victory position. They are in defeat position. Kaya kailangan mong i-enforce yung victory ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Hindi mo papakinggan, hindi mo paniniwalaan, ni hindi mo i-entertain ang boses ng kaaway. Kasi dyan ka madideceive, kapatid. Kaya kailangan yung discernment,
Dapat po tayo, no, solid food na po. 'Di ba? Hindi na tayo gatas. Na yung gatas pa, bago pa lang, karnal pa, makalaman pa, yung isip niya, makalaman pa rin. Kaya wala ngayon siyang discernment kung ano yung good sa evil. Eh nga po, yung evil nakapackage na nga sa good. So kung wala kang discernment, hindi solid food yung nafi-feed sa'yo, paano mo ngayon malalaman? Eh advance na nga po ngayon, nakapackage na po yung evil dun sa almost good. So kung may discernment tayo at lagi tayo nagbabasa, may relationship tayo sa Panginoon, alam natin ang identity natin sa Panginoong Hesus, malakas yung discernment natin. Ang sabi po doon na topic natin yan last time, na dapat ini-exercise, pina-practice po ito. Hindi po ito yung, diba, pag binigyan ka ng discernment, di mo sinusunod. Kailangan pinapractice mo yan para nahahasa yung discernment mo ngayon na kahit mag-advance ang kaaway, na i-package na ngayon yung evil sa almost good, malalaman mo ngayon dahil sa discernment na binigay sa'yo. Yan po yun mga kapatid. So dito po, no, sa verse 8, muli dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. So dito po sa third temptation, mga kapatid, wealth. Diba? Wealth ang kanyang inoffer. Which is, ayan po ang promise ng Panginoon sa atin, diba? We are heirs of His kingdom. Lahat given ng blessing sa kanyang kaharian. So kung ikaw, hindi ka nga rooted sa kanyang salita, pag inoferan ka ni Satan ng katulad ng inoffer niya sa Panginoon, he demand worship. Diba, kapalit ng wealth o yung yaman, mga makamundong bagay dito sa mundo, which is yan. Diyan nakafocus ang mga makamundo't makalaman na tao. Kasi nga po, tayo, new creation na. Wala na po dyan yung kayamanan natin. Diba, kung nasa ng kayamanan mo, nandun yung puso mo. So, ang kayamanan natin dapat nasa langit na, makalangit na ng mga bagay. Spiritual na po, hindi na dun sa mga pisikal. Kasi yung pisikal, temporary, maglalaho lamang. So, dito po, diba, nag-offer siya ng lahat dito sa sanlibutan. Kasi yan lamang po ang meron siya. He cannot offer what he doesn't have. Yan lang yung meron siya. Kaya yan yung i-offer niya. So kung ikaw ay makamundot makalaman pa din, sige ka lang sa pag-give in sa temptation na binibigay ni Satan. Akala mo okay lang, nakala mo wala namang problema, nakala mo okay lang kasi parang okay lang naman. 'Di ba? Na parang wala namang masama kung kukunin mo yung ino-offer niya. Hindi mo nga po alam na si Satan nagbe-bless din dun sa mga anak niya. 'Di ba? Ng blessing. Hindi alam yun ng mga makamundong tao kasi nga nakapokus lang sila dun sa desire ng laman nila, sa pagpapayaman. Which is tayo, dito sa kaharian ng Panginoon, alam natin na may portion tayo sa kanyang kaharian given ng blessing, kaya hindi na natin kailangan na maghangad pa. Di na nga po, di ba? Kahit di na nga po natin hilingin, binibigay na nga po niya. Ang gusto niya lang, yung puso natin ay mabago. Para pagka binigay niya na yung blessing, handa na yung ating puso, hindi tayo babalik sa dating tayo o hindi maaagaw ng blessing na yun, yung focus natin sa kanya. Yan nga po mga kapatid, no? Basahin ko po sa inyo yung Matthew chapter 16 verse 26. Sabi po doon, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Dito po sa Tagalog mga kapatid, buhay, yung babawiin. Mahal po maningil si Satan. Kala niyo po ba? Diba? Mahal po maningil ang kaaway. May kapalit po yan. Akala na nga ng iba, wala. Akala nila walang mangyayari. Pero, unti-unti, sa English translation po, soul. What profits a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? So kung sa Tagalog buhay, sa English soul. Kasi po, di ba yung soul, mind, will, and emotion, dyan ka na nakafocus. Yan po yung unti-unti niya nang kukunin sa'yo. Kung manonood nga po kayo ng testimony. Nung mga dating, katulad nga po ni Sister Erica, no, dun sa Life is Spiritual,
napanood po namin na siya inaalipin ng mahabang panahon simula pagkabata niya. Inalipin po siya ni Satan. Kinage po yung kanyang soul. At yung kanyang body ay pinapatakbo na lamang po ng kingdom of darkness. Kaya po, mapapansin nyo dun sa tao, wala na siyang emosyon. Wala na, yung isip niya, di ba? Hindi na siya yung dating siya. Na nangyayari nga po sa showbiz. Sa Hollywood, nakikita niyo po yung nagbabago po sila, nagta-transition. Kasi nga po, in exchange, doon sa kinuha doon sa binigay sa kanila, sa tinanggap nila na fame, influence, wealth, may kapalit po. Nakipag-covenant na sila. Yung soul nila, naka-covenant na sa kaaway. Kaya makikita nyo sila kung ano-ano lang ginagawa. Minsan nga kikita nyo, nagiging homosexual. Diba? Yan kasi yung agenda ni Satan. I-pervert yung image ng Diyos. Diba? Nakikita nyo po. Nakikita nyo po yun sa mga tao. Yung mata nila, diba, eye is the window of soul. Wala nang kakinang-kinang, black na black. Kasi nga po, doon mo malalaman kapag po talagang yung soul nila nakuha na ng kaaway. Pero, with the grace of God, si Sister Erica po, yung nga po, no, ilang taon po siya mula pagkabata, natrap po yung soul niya, tinrap po ng kingdom of darkness at yung katawan niya, diba? Yun po ay talagang umaayon, inuutusan. Parang siya ay talagang nakakontrolado ng kingdom of darkness kahit anong agenda, kahit anong ipagawa sa kanya, ginagawa niya. Pero ang Panginoong Hesus may plano po sa kanya. Na-deliver po siya mula doon sa kaaway. Siya po ngayon ay naglilingkod na po ng tapat sa Diyos at ini-expose po ang lahat ng gawain ng kingdom of darkness para yung mga makakapakinig ay hindi na po madideceive katulad niya. Hindi po matawag dito, hindi po sila malinlang ng kaaway. Diba? Yan po yun. Anong mapapala mo kung meron ka namang lahat ng mga bagay sa mundo, pero ang kapalit naman buhay mo, kapalit naman soul mo. Diba mga kapatid? So tayo po, may contentment na po tayo. Wala po sa makalupa, wala po sa earthly things ang ating kayamanan kundi nasa langit na po. Yan na po yung pinupundar at tinatanim natin ngayon. Para po tayo na new creation na, ngayon pa lang nagtatanim na po tayo ng mga spiritual things at hindi things of man, things of God na. Diba? Para po sa pagbabalik ng Panginoon, tayo, makita niya na po, diba? Tayo'y na-transform na talaga sa kanyang wangis. Christ-likeness na po. Napabanal na po ng husto, na-sanctify na po ng husto ng Holy Spirit. Bilang holy, blameless, and righteous. Yan nga po yun, no? Para maipresenta tayo as holy, blameless, righteous, spotless bride, dalisay, malinis na birhen sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yan po yun, mga kapatid. At ang nga po, no? Loving money is the root of all evil. Kapag po nagkaroon ka ng greed, ang greed po ay idolatry. Nadudyos-dyusan mo yung sarili mong laman. Yan po yun. Kapag ka ang sarili mong laman ang lagi mong sinusunod sa pagpapayaman, nandyan ka. Para sabi nga po ni King Solomon sa Ecclesiastes, para kang naghahabol sa hangin. Kasi lahat ng makamundong bagay vanity. Para kang naghahabol sa hangin kasi mawawala lang yan, kapatid. Ang nangyayari, nagbe-benefit po dyan ay ang kingdom of darkness. Diba? Kasi yung agenda nila natutupad sa'yo. Na-idol mo na ngayon yung sarili mo sa pagpapayaman at pagpapayaman mo. Greed na yung nasusunod sa'yo. So yan. Yan yung doorway ni Satan, yung hold niya sa'yo. Para maalipin ka niya. Mga kapatid, dyan na nga po tayo. Dineliver mula sa ganyang mga sitwasyon. Dineliver tayo dyan ng Panginoon. Tinanggal niya tayo dyan from kingdom of darkness. Tayo ay transfer niya sa kingdom of God. So yung pamumuhay sa kasalanan, yung fleshly desire, worldly desire natin ay tinanggihan na po natin, na-deny na po natin yung ating flesh. Kasama na pong namatay sa krus ng Kalbaryo, yung dating tayo, yung ating old self na kamakalaman at makamundo. Para ngayon, ang nabubuhay sa atin ay hindi na po tayo, kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu na po ang nasusunod dapat sa atin para makakilos siya ng makakilos sa ating buhay at magbunga ng magbunga. Yan po ng mabubuting pag-uugali, mga mabubuting gawa na nagsushow po ngayon. Katulad nitong ginagawa natin, nagbabahagi ng salita ng Diyos.
Yan po ay works of the Holy Spirit. We are just vessels. Sabi niya dito, at sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Siyan po sabi ni Satan, ito yung sagot ng Panginoong Hesus. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat. Diba? Lagi ang respond po ng Panginoon, laging salita ng Diyos. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. So dito mga kapatid, yung pangatlong temptation, failed na naman po si Satan. Diba ang sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas. Nasusulat, sambahin mo lamang ang Panginoong Diyos. Siya ang dapat paglingkuran na hindi ang kahit sino paman. Hindi mo itataas ang sarili mo. Hindi mo itataas ang ibang tao. Hindi mo, lalo't higit, hindi si Satan ang mai-exalt sa buhay mo. Hindi siya ang masusunod sa buhay mo, kapatid. Tanging ang Diyos lamang. You cannot serve two masters. Diba? Yung ang Diyos o ang pera o ang kayamanan dito sa lupa o si Satan. Hindi. You cannot share in the table of God at sa table din ni Satan. Same as hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang diablo o ang sarili mo. O ang sarili mong Diyos. Diba? Sarili mo na Diyos mo kasi nga po mayroon ka ng greed. Diyan sa templo, diyan sa puso mo. You cannot serve with divided heart. Isa lamang po dapat. Diba kapag sa isang kunwari sa path, tapos may dalawang path, hindi ka naman pwedeng dumaan sa dalawa at the same time. Hindi pwede. Isa ka lang. Isa lang yung pipiliin mo. You can only choose one path. Piliin mo yung narrow path kasi ang finish line niyan, eternal life with the Lord Jesus Christ. Endure until the end to mga kapatid, there's no one save, always save. Ipamuhay mo yung kaligtasan na libre mong natamo. Ipamuhay mo ang pananampalataya mo hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga mo hanggang dumating ang Panginoon, whichever ang mauna. Diba mga kapatid? Yan po ang gusto ng Panginoong Hesus. Hindi po yung pag sinabi lang na nakapag-repent ka, natanggap mo siya one time, tapos gagawin mo na yung lahat ng gusto mo. Hindi po. Kaya nga po niya, inalay ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo, para ma-destroy na po totally ang sin ng ikaw na nalinis ng kanyang banal na dugo at nagkaroon ng pananampalataya sa kanya, ay kanya na pong malinis ng husto, mapabanal ng husto. Para po lumakad na ng tuwid at banal sa kanya, hindi po paurong. Nababalik ka na naman sa pamumuhay sa kasalanan. Yun na nga po yung kanyang binayaran. Diba? Paano kanya mapapabanal kung nandyan pa yung isip at puso mo sa mundo? Una mo po nga ang gagawin, diba? Deny yourself, pick up your cross, daily po yan, and follow Him. Babasahin mo yung kanyang salita at susundin mo. Diba? Hindi mo yan masusunod kung hindi mo yan binabasa. Kung hindi mo siya kinikilala sa kanyang salita. At yun nga po ang nangyayari sa mga tao. Kapag bumabalik po sila dun sa dati nilang buhay, sa dati nilang pagiging makalaman at makamundo, yun po yung naging reason kung bakit sila nag-apostasy. Tumatalikod na po sa kanilang pananampalataya o yung paglakad nila ng tuwid sa Diyos. Parang aso, sumuka, kinain po yung kanyang suka, or baboy na pinaliguan na, bumalik na naman sa putikan, nagdumi. Diba? Ang gusto ng Panginoon, tayo'y nalinis niya na, tayo'y lalakad na po ng tuwid sa Kanya. Walk in the path of righteousness. Hindi kayong babalik ka sa dati mong buhay, magdudumi ka na naman. Magkaiba po kasi yung nangyayari po sa atin ngayon na yes po, nadadapa pa rin po tayo, pero lumalakad po tayo ng tuwid sa Diyos. Meron na pong Holy Spirit na nagko-convict po sa atin na mag-repent, magbago, lumakad ng tuwid mulit-muli sa Diyos. Hindi po yung dating tayo na wala pong conviction sa atin, wala tayong repentance, wala tayong pagbabago, sige lang tayo sa cycle ng sin, slavery sa sin, alipin po tayo ng kasalanan noon. Wala pong pagsisisi at pagbabago sa atin. Pero ngayon, diba?
Tayo nga po ay nag-i-struggle sa sin, pero nandyan ang Panginoon, may freedom na po tayo, hindi para bumalik sa pamumuhay sa kasalanan, kundi freedom na lumapit mulit-muli sa Kanya, humingi ng tawad, magpalinis at magbago. Yan po yung freedom natin na lumapit po sa Kanya. Kasi ito po'y nagiging way. Pag tayo'y nadadapa ngayon sa kasalanan, kahit tayo lumalakad na ng tuwid sa Kanya, yun ay way para tayo'y mas mapalapit po sa Kanya. Para po yung lahat ng nararanasan natin ngayon, ay ililay up natin sa Kanya, ikakast natin sa Kanya yung lahat ng anxieties natin, kung saan tayo nahihirapan ngayon, doon tayo magpapagabay sa Kanya. Doon tayo magpapalinis sa Kanya sa lahat ng kailangang linisin o baguhin sa atin. Di ba mga kapatid? Ang Panginoong Hesus nga po, His grace. God's grace is sufficient to our weakness. For sabi nga po ni Apostol Pablo, no, when I am weak, I am strong. Kasi pag tayo'y mahina, diyan po natin nare-receive, diyan po natin nararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay na walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niya yan na ikaw ay baguhin sa dapat baguhin sa'yo. Ang kanyang nililinis, binabago sa'yo yung puso mo, kapatid. Diba? Yung isip mo, nililinis niya yan. Dapat yung isip at puso natin, hindi na pa makamuntot makakalaman, hindi na worldly mindset, kundi kingdom mindset na po. Kung ano ang pag-iisip ng head, which is the Lord Jesus Christ, yun na din po ang body. Kung ano ang pag-uugali, kung ano ang pamumuhay ng head ng ating Panginoong Hesus na pinakita niya noon as role model, yun ang ating susundan. Kung siya ay kinapuutan ng mundo, kung siya ay nag-suffer, tayo din po. We share His suffering and also we share His comfort. Kasi po, He is God of all comfort. Hindi ka niya pababayaan sa sitwasyon mong yan. Diba? Sabi nga po, mga kapatid, sabi nga po sa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, basahin po natin 'yon. Basahin po natin 'yon, mga kapatid. Ayan, sabi po dito, no, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Diba? Nasa salita niya na po. Pangako niya na hindi ka tutuksuhin ng higit sa iyong kakayahan, kasi alam niya na bilang ikaw ay anak niya, na bilang tayo new creation na, ang identity natin ay sa Panginoong Hesus na alam niya na tayo ay magdedepend sa Kanya at hindi sa ating sariling kakayahan. Kasi kung sa ating sariling kakayahan, bilang tayo ay mahina sa mga temptation, matutukso tayo. Pero dahil, sabi nga po ni Apostol Pablo, no, siya ay mas nagmamalaki sa kanyang kahinaan kasi yung kahinaan, napupuspos tayo ng kalakasan ng Diyos. Ayan, no, sabi niya, na hindi niya ipapahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Kasi nga po, sabi po sa Hebrews chapter 2 verse 18, dito na lang po, no? Medyo, pasensya na, masikip po kasi dito banda pagka naghahanap ako. So, dito na lang po. Hebrews 2 verse 18, ang sabi po doon, no? Yan, sabi po, at dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. So, ibig sabihin, kaya niya po yung dinaranas ay para sa atin. Para tayo'y matulungan na the same way kung paano niya kung paano niya nirespond. Yung temptation ni Satan, yun ang dapat gagawin natin. So, para pala sa atin iyon kung bakit natukso ang Panginoong Hesus. Siya nga po yung role model natin. Na siya'y nag-suffer. Brother? Sa Hebrew 4:15 din meron. Meron din sa 4:15. Sige, basahin natin yan.
Ganda nga rin po ng Hebrews mga kapatid, no? Sabi dito, no? Nadama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Amen, Brother Joe. Ayan. Hindi po siya nagkasala, mga kapatid. So, dapat ganun din po tayo. I-tempt man po tayo ni Satan katulad ng Panginoong Hesus, pero never po dapat tayo magkakasala. Hindi po dapat tayo bibigay, hindi po dapat tayo matitempt, hindi po dapat tayo maniniwala o mag-give in dun sa temptation na binibigay niya, sa lies or deception na binibigay niya, because we are rooted sa kanyang salita, which is truth. God's word is the truth. At yung binibigay, tinitempt, pinantitempt sa'yo ni Satan, lies. So kapag hindi ka rooted sa salita, sa truth, matideceive ka niya. Yan nga po yung protection natin eh. Yan yung protection natin sa lies and deception ni Satan, word of God. Yan po, nasa full armor nga po yan mga kapatid, no? Full armor of God, yan po dapat ang nakasuot sa atin spiritual. Diba? Brother John, na nga po yun, yung full armor of God. Helmet of salvation, Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, belt of truth, spirit, sword of the Spirit, shoes for readiness to share the shoes for gospel. readiness, gospel of peace. Ayan mga kapatid. Ayan, sword of the Spirit, word of God. At ito, importante mga kapatid ha, huwag po natin kakalimutan yung prayer. Kasi po, dun sa mga nabanggit yan po yung ating mga sandata, no? At yung prayer, yan ay offense and defense natin, mga kapatid. Both offense and defense yan, mga kapatid. Kasi sa pananalangin natin, dinideclare natin yung kanyang salita. Natin yung mapalayas. Diba? At the same time, protection po ito. Nasa panalangin, piniplid natin yung dugo ng Diyos, yung banal na dugo ng Diyos para malukob, mabalot po sa atin, sa lahat-lahat sa atin, sa ating buong katawan, from our head to the soles of our feet, sa ating bahay, sa ating mga ginagamit, sinusuot, tinatanim, mga alagang hayop, sa ating buong land. Huwag niyo pong kakalimutan i-anoint ang inyong bahay, ang buo niyo pong land, mga kapatid, kasi ang kaaway po, lagi po yan nagtatry. Diba? Meron nga po mga symbols, ang kingdom of darkness. Katulad ng mga businesses, no, may mga symbols sila. Hindi nyo alam, nandyan na sa loob ng bahay nyo. Kaya magtataka po kayo, bakit kayo laging inaatake? Hindi nyo po alam, merong mga symbols ang kingdom of darkness dyan. Sa mga bagay na ginagamit nyo. Kaya, i-pray nyo sa Holy Spirit na i-reveal po sa inyo. Kasi yung kanilang symbol na yun, may right sila kasi symbol nila yun eh. Yun yung kanilang yung legal right nila, doon sila mayroong strong may hold sa'yo. Yun yung doorway nila. Amen. At meron po ngayon sila mga portal dyan eh. Dyan sa land or sa bahay nyo, i-pray nyo palagi, i-anoint nyo po. Ang lahat-lahat. Possible nga po, ako po gabi-gabi ako nag-a-anoint sa bahay namin. Hindi lang yung bahay, kundi yung buong land, buong yard po namin na surrounding sa bahay. Lahat po ina-anoint ko. Lahat ng mga bagay dito, nagre-reveal po siya. Alam niyo po ba last lang, nag-reveal po siya sa akin. Hindi ko po alam na meron po pala akong baso meron po palang baso dito mag ng Starbucks sa bahay. Hindi ko po alam na may ganun kami. Pero rinibilaman po ng Diyos. Di ba po yung logo nila Serena? Marine Kingdom po yun eh. Belongs to the Marine Kingdom, belongs to the Kingdom of Darkness. Kaya pinabasag po yun sa akin ng Holy Spirit. So binasag ko po siya talaga para mawala po yung symbol. So, doon po mga kapatid, hindi natin alam. Kasi, di ba po, yun yung ating kahinaan, limited lang tayo. Hindi natin alam mga ganun na mga bagay. Pero dahil binibigyan tayo ng discernment ng Holy Spirit, naaalam po natin yun. Bigla kong nalaman, sabi ko, hala, may ganito pala kami. Pwedeng sample po atilin kung paano mag-anoint po. Actually po, sa Bible po kasi, pwede nyo kayong gumamit ng oil. Ipahid nyo po siya. Any oil na, di ba? Pero ako po kasi, hindi na ako gumagamit ng oil. Talagang word of God lamang po. Ang ginagawa ko po, sa akin po ito mga kapatid ha, sa gabi-gabi po ito, pagkatapos po ng aking gawain, na yung lahat ng sulok po, hinahawakan ko, window, door, pati yung sa labas, hindi na po ako nakakalabas. So, binabanggit ko na lang out loud, speak out loud. Kasi po, your tongue has the power of life and death. Kaya nga po mag-iingat tayo dyan. So, dito po, sa pagde-declare natin,
pag-anoint po natin, 'di ba? Life po ang naibibigay, protection po sa atin, hindi death. So, ang ginagawa ko po noon, sinasabi ko talaga, lahat ng bagay sa bahay na ito ay pagmamay-ari ng Panginoong Hesus. All things in here, food, drinks, mga hayop, halaman, mga ginagamit, sinusuot namin, are covered, protected by the blood of the Lord Jesus Christ. I-declare mo na ang nagmamay-ari ng bahay mo ay ang Panginoong Hesus. He is ruling your house. Kasi where He rules, nandyan ang kanyang proteksyon, nandyan ang kanyang provision, walang mga weapons ng kaaway ang magpa-prosper. Speak loud po talaga, amen. I-out loud mo kasi yan nga po yung yan po yung currency in spirit. Speech, word. Yung dila mo, sabihin mo, i-rebuke, eto po i-rebuke mo. I rebuke, I bind, I cast out all demonic entities, all demonic works, all spirit that is not of God. Inuutusan kita na lumayas sa pangalan ng Panginoong Hesus. You are not welcome here in our house because this house belongs to the Lord Jesus Christ. I-declare mo. Gabi-gabi yan mga kapatid. Kahit po yung aso namin last time, ito kwento ko lang po ha, yung aso namin last time, may malaking sugat siya. Kita yung laman niya dito sa right na na paa niya. Kita laman. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Baka away sa ibang mga aso. So gabi-gabi yon, alam mo po ba, ito mga kapatid gabi-gabi, pinipray over ko po siya. Ini-speak ko lang po, hindi ko hinahawakan, ini-speak ko lang po. Sabi ko, ang sinasabi ko po doon, i-command nyo po yung katawan. I command that the right foot of my dog be healed now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. All wounds be healed right now in Jesus' mighty name. Kita nyo po, grabe, walang trace po ng sugat, ilang araw lumipas. Amen. At meron pong natira lamang lamp. Yung parang lamp, di ko po alam yun, baka sa katandaan na lang na asa namin. May lamp po siya dun sa bandang right foot niya, mga kapatid. Na yun naman po ang ngayon, pinapaano ko, umiimpis po siya mga kapatid. Umiimpis po talaga. Dun po talaga ako na dun sa wound niya, kita po kasi yung laman. So sabi ko, gagaling ka in Jesus' name. Ipa-receive mo na. We receive it in Jesus' name. You are healed. You are healed in Jesus' name. Kung anong pangalan ng aso mo, sabihin mo, you are healed. Ang pangalan ng aso namin, Barbie. Sorry. Yun yung palayaw niya. You are healed, Barbie, in Jesus' mighty name. Yan po yun mga kapatid. I-receive nyo po. Diba dito din sa bahay, lahat po yan. Binabanggit ko lahat ng namin. Ako, papa ko, mga kapatid ko, we are covered, protected by the blood of the Lord Jesus Christ. We are healed in Jesus' mighty name. Lahat po yan. Binabanggit ko po yan isa-isa. Lahat ng mahal mo sa buhay, mga brothers and sisters, nababanggit ko po yan gabi-gabi. Huwag niyo pong katamaran. Kasi po, para sa inyo din po yan, para hindi po kayo palaging naa-atake. Diba? At Full name ba? Full name. hindi, kahit kahit title lang. Ako minsan, Papa, yung palayaw, minsan palayaw nga lang. Mga kapatid, gano'n. Oo, ganun. Kasi syempre, diba, gabi-gabi ginagawa. So, parang siya, na parang pangalan na lang, ganyan. Or kayo, kung anong mas, sa inyo, comfortable sa inyo, kung full name, much better, no? Mga kapatid, talagang speak loud. Parte po dapat ng prayer nyo, yung nagde-declare kayo ng word. Ini-speak out loud nyo. Katulad po ng inutos ng Panginoon kay Moses, tell the rock. Sabi niya, tell the rock, kausapin mo yung rock. Hindi niya ginawa. Diba, sumuway nga siya. Hinampas niya. Hinampas niya. Pero sabi ng Panginoon, kausapin mo. At doon din po, mga kapatid, sa Valley of Dry Bones sa Ezekiel. Kay Prophet Ezekiel, di ba? Sabi ng Panginoon, prophesy to the dry bones. Yung dry bones po nagsisimbolize sa Israel. Di ba? Na, pag nag-speak ka, di ba, nag-prophesy ka dyan sa mga bagay na yan, kahit sa katawan mo, kung ano yung sumasakit sa'yo, yung head mo, I command you head to stop hurting right now in Jesus' name. Be healed. I am healed in Jesus' name. Mamaya-maya mawawala na yan. That is faith. Mga kapatid. Faith is the converter. You convert the unseen to seen. Faith po yung converter. Kumbaga sa yun yung currency. So, kailangan may faith po tayo. Kasi, hindi natin mako-convert yung unseen dito sa kaharian ng Panginoon. Kasi, given na nga po yung blessing, given ang anointing, given ang
ang provision, protection. Kailangan na lang po natin pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Para ma-convert natin from unseen to seen to physical. Makita natin outwardly yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Yan po yan. Ni-speak ko po talaga, no death, no sickness, no pestilence, no poverty, no famine that can enter this house. Because this house belongs to the Lord Jesus Christ. Where God rules, there is abundance, there is love, there is wisdom, there is healing. Yan, dinideclare ko po yan lahat. Kaya dapat, mga kapatid, yan po yung i-declare nyo sa buhay nyo. Speak life and not death. Wag po kayong palagi nagrereklamo. Wag po kayo palagi puro negativity lumalabas sa bibig nyo kasi you are speaking death. Declare His name. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat po yan, all will obey, even death obey. 'Di ba dun sa yung sa babae nga po, no, at saka yung kay Lazarus. Sabi ng Panginoon, no, rise, tumayo ka. Even death obeys to His name. Kaya tayo po, pagka dineclare natin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat yan, kahit bagay, kahit mga hayop obeys. Halaman obeys. Kahit yung pag nagtatanim ako, mga kapatid, pag nagtatanim ako, kino-command ko po yan, dinedeclare ko po that I command you to grow. I declare and I receive growth. I receive that you will be strong, fruitful plant. Diba? Yan. I-declare niyo po yan in Jesus' name. So, ano po, no? Proceed na po tayo. Pasensya na medyo mahaba. Mahaba yung mga wait lang. Ito na po tayo. Patuloy na po tayo sa Matthew, sa ating topic. Ayan. Dito na po tayo. So, ulitin ko lang po, no, mga kapatid, yun nga po, no, kailangan po tayo in-exercise natin yung authority given to us in Jesus' name. Na-rooted tayo sa kanyang word, lagi po tayo nagbabasa. Don't be just hearer, be a doer. Kabahagi po ng be a doer, isa buhay ang salita, kailangan binabasa nyo po. Hindi kayo palaging nakatuon lamang sa pakikinig kasi po, mas prone po kayo na ma-deceive. Kasi po, pag inyong nakikinig lang kayo, hindi nyo alam yung mismong kalooban o yung full context, hindi nyo po nalalaman. 'Di ba? Madideceive po kayo ng kaaway. At kailangan po may intimate relationship tayo sa Panginoon. Alam natin yung identity natin, which is in Christ Jesus na po. At pinapamuhay po natin ang kanyang salita. Na ang Panginoon po, mga kapatid, He is aiming for you to have a transformed life. Not just believing in the word, but living in the truth. Pinapamuhay mo. Hindi mo lang basta nakapakinig, hindi mo basta binasa. You are living the truth. Pinapamuhay mo sa iyong buhay. Bayan po yan. And then yun nga po, maisuot sa atin palagi yung full armor of God. Yan, pati yung prayer po, nabanggit natin kanina. And then, resist po natin, no? I-resist po natin ang kaaway. Resist Satan and he will flee. Ayan nga po yung nandito, no? Pagkatapos nito, iniwan siya, diba? Iniwan ng Diablo ang ating Panginoong Hesus, dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. So, resist Satan and he will flee from you. And don't let the enemy to have a foothold. Huwag mong hayaan, huwag mong i-invite ang kaaway, huwag mong bigyan ng doorway sa iyong buhay. Diba? Ipamuhay mo yung identity natin bilang new creation na meron na tayong fruit of the Holy Spirit. Yan po ay self-control. Diba? Denying our flesh at meron na tayong pagtitiis, pagpipigil sa ating mga sariling laman. Yan po yan, mga kapatid. Kasi po, kapag po ang ating fleshly desire, di ba, we are enticed by our own fleshly desire. So, kailangan nating tanggihan tong fleshly and worldly desire natin. Kasi po, itong desire na ito will bring forth to sin. Diyan na po magkaka-start tayo magkakasala. And sin will bring forth to death. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. So, yan po yung dapat pinapamuhay natin. Yung kaligtasan na na-receive natin hanggang sa huli ng ating hininga. Diba? Pamuhay natin, endure until the end, nananampalataya sa Panginoong Jesus, full surrendered sa Kanya, walking in righteousness and holiness.